Ang CEO mismo ng Ripple na si Ginong Brad Garlinghouse ay muling nagpatunay ng buong suporta niya kay XRP. At hindi lamang po basta salita ang kanyang pinakawalan. Ipinakita po niya ito sa isang napaka-personal na paraan. Oo, tama po ang narinig ninyo. May tattoo itong si Ginong Brad ng XRP logo sa kanyang braso. Makikita po natin yan mamaya. Pero teka, hindi lamang po ito tungkol sa tattoo. Ito ay simbolo ng isang 1,000% na commitment sa kanyang project. Ayan, 1,000% commitment po yan. Hindi lamang po 100%. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang buong detalye sa likod ng kontrobersyal na tattoo ni Ginong Brad. Ang patapos na laban ng Ripple laban sa SEC at kung bakit tumataas po ang posibilidad ng XRP ETF. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, ang atin po nakikita rito ay ang CEO po ng Ripple na si Ginong Brad Garlinghouse. Ngayon ay simulan po natin sa kung ano po ang ibig sabihin ng 1,000% na commitment nitong si Ginoong Brad Garlinghouse kay XRP. Ang sinasabi pong 1,000% commitment nitong si Ginong Brad ay hindi lamang po basta hyperbole. Literal po niyang sinabi ito sa kanyang X post matapos pong mapansin ng isang sikat na crypto personality na si digital asset investor ang kanyang bagong tattoo. Kaya ayan po yung bagong tattoo ni Ginoong Brad. Ayon sa kanya ay bihira raw ang mga may MBA mula sa Harvard o higit 50 years na nagpapalagay ng tattoo. Maliban na lamang kung sigurado sila sa kanilang desisyon. Kaya't ang pagkakaroon po ni Ginoong Brad ng tattoo kay XRP ay tila isang formal na deklarasyon na wala na akong atrasan. Buhos lahat na ito kay XRP. Kaya ayan ang tindi. Ngayon ay bakit po big deal ang tattoo na ito ni Ginoong Brad sa crypto community? Para po sa ilan ay baka isipin nila na ito'y simpleng personal na trip lamang ng isang ECO. Pero dito sa mundo ng crypto, ang symbolism ay napakahalaga. Ang tattoo ay nagsisilbing proof of commitment, lalo na sa mga panahon na si XRP ay dumaan sa maraming pagsubok. Lalo na po sa kanilang matagal na legal na labanan kontra SEC sa Amerika. Ito ay parang sinasabi ni Ginong Brad sa buong crypto community. Yan, ito yung parang niyang sinasabi, hindi lang ako boss ni Ripple. Ako mismo ay mananampalataya kay Ripple. Kaya ang tindi, talagang sinasamba niya si XRP. Isa rin itong mensahe sa mga investor, developer at saka supporters na tuloy-tuloy ang labanan ng project. At hindi po ito iiwanan ng leader nito kahit kailan. Ngayon ay ano naman po ang nangyari sa kaso ng Ripple laban sa SEC? Mula pa noong taong 2020 ay kinaharap po ni XRP ang kaso mula po sa SEC na nagsasabing ang token na ito ay isang security. Ibig pong sabihin ay dapat po itong i-regulate parang stock. Ngunit noong taong 2023, nagkaroon po ng malaking panalo itong si Ripple matapos pong ideklara ng korte na ang benta ng XRP sa mga ordinaryong tao sa mga exchanges tulad po ni Binance o Coinbase ay hindi sakop ng securities law. Gayunpaman, may isang bahagi ng kaso na hindi pa tapos. At yan po ang institutional sales o ang benta ng XRP sa mga malalaking kumpanya. Matagal din po itong nilabanan ni Ripple pero ngayon tila handa na po silang tapusin ito. Ibig sabihin ay hindi na po sila mag-aapila at tinatanggap na nila ang desisyon ng korte. Ayon po mismo kay Ginong Brad ay tinatapos na nila ang kabanatang ito at magfo-focus na daw po sila sa pinakamahalaga kundi ang pagbuo ng Internet of Value. Ngayon ay ano naman po ang ibig sabihin ng Internet of Value? Ang Internet of Value ay isa po sa matagal ng vision ni Ginong Brad at ng buong Ripple team. Ito ay isang mundo kung saan madali pong makalipat ang halaga sa internet gaya ng paglipat ng impormasyon. Sa madaling salita ay tulad ng pagsisend ng email sa isang click. Ganun din dapat kadali ang magpadala ng pera sa kahit kanino sa mundo.
At dito po pumapasok ang papel ni XRP at ng XRP Ledger. Pinapaganda po nila ang infrastructure ng blockchain nila para makipagsabayan kina Ethereum at Solana. Pero mas mabilis at saka mas mura ang fees. Ngayon ay ano naman po ang mga bagong development sa ecosystem ni XRP? Habang patapos na ang legal na laban, tila gumagalaw na agad si XRP. Kaya nandito po yung kanilang mga latest na update dito. Una ay ang XRP Ledger 2.5.0 update. Ito po ang bagong bersyon ng kanilang blockchain software na mas mabilis at saka mas secure. Pangalawa ay ang transaction volume. Tumataas na ang mga gamit ni XRP, ibig pong sabihin ay maraming tao at project ang active na gumagamit nito. At nandyan na rin yung XRP daily addresses na nag times 7 ang dami ng mga wallet sa active XRP network ngayong June, ngayon pong June. At ang huli ay ang pinaka-inaabangang XRP ETF. Tama po ang narinig ninyo. May 95% na posibilidad ngayon na baka maaprubahan na ang XRP ETF ayon sa ilang mga analyst. At ang Canada ay nakapag-approve na ng 3 XRP ETF kung saan ay isang senyales na posibleng sundan ito ng US. Ngayon bakit nga ba mahalaga ang XRP ETF na ito? Kapag may ETF or Exchange Traded Fund, mas madaling makabili ang mga traditional na investors ng XRP nang hindi po kailangang pumasok sa crypto exchanges. Para po itong gateway papunta sa mas malaking kapital mula sa Wall Street. Kapag naaprubahan ang XRP ETF sa Amerika, pwedeng magbukas po ito ng floodgates ng mga institutional investments na magpapalakas palalo sa presyo ni XRP. At kung si Bitcoin nga ang lumipad matapos ang approval ng Bitcoin ETF, posible ring mangyari ito kay XRP kapag siya ay nagkaroon ng sarili po niyang ETF. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors habang pinagmamasdan po natin ang matinding tato rito ni Ginoong Brad Garlinghouse. Yan, malaki po ang epekto nito kapag tumibay ang position po ni XRP dito sa mundo ng crypto at mas lumawak ang pagtanggap dito ng mga institution, ay tataas po ang demand. Kapag tumaas po ang demand ay tumataas ang presyo. Ibig sabihin ay kung mayroon po tayong hawak na XRP ngayon, posibleng makinabang po tayo sa mga darating na buwan. Pangalawa, habang pinapaganda po ni Ripple ang kanilang blockchain, mas dadami po ang use cases at maaring magbunga po ito ng mas maraming project na pwede pong pagkakitaan gamit sa XRP, gaya po ng remittance, payment apps at saka smart contracts. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, ang move ni Ginoong Brad ay hindi lang emosyonal. Isa itong strategic move para patunayan sa lahat, lalo na sa mga investors at regulators na hindi lang nila ito ginagawa para sa pera. May malalim po silang paniniwala sa mission ni XRP. Kapag ang isang CEO ay willing itatu sa katawan ang logo ng kanilang project, ibig sabihin nito lang ay hindi ito pansamantalang negosyo lang para sa kanila. Ito ay isang layunin at kung ang leader ng project ay ganito ka-committed, magiging malaki po ang tiwala ng community at saka investors. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.